Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang, Escape Plan, The Extractors na ipinalabas noong 2019. Nagsisimula ang pelikula sa Ohio, USA kung saan may isang lumang gusali. Sa loob nito, may dalawang tao, sina Dae Zhang at Bao Yung, na nagkakaroon ng isang mahalagang pag-uusap. Desidido si Dae na bilhin ang gusali, pero nag-aalangan si Bao dahil iniisip niyang baka hindi ito aprubahan ng ama ni Dae. Binalaan niya si Dae tungkol sa posibleng pagtutol ng kanyang ama, ngunit hindi natinag si Dae at hindi pinansin ang mga alalahanin ni Bao. Plano niyang kausapin ang kanyang makapangyarihang ama, si Wu Zhang, sa pamamagitan ng isang video call. Si Wu Zhang ay kilalang kilala sa mundo ng negosyo sa China. Habang umuusad ang kwento, nalaman natin na si Wu Zhang ang nasa likod ng nabigong kulungang barko na winasak ni Ray sa nakaraang serye. Habang nag-uusap sina Dae at Wu, nakatanggap ng mensahe si Wu mula sa kanyang assistant tungkol sa isang panukala ng pamahalaan ng China na magtayo ng kulungan sa disyerto. Kailangan nila ang kanyang kasanayan para sa proyekto. Kasabay nito, patuloy ang pagsusumikap ni Dae na kumbinsihin si Wu na payagan siyang magtayo ng sariling kumpanya sa Ohio. Naniniwala siyang makikinabang dito ang parehong China at Estados Unidos. Hindi nagsalita si Wu at itinago ang kanyang opinyon. Gumawa ng sariling hakbang si Dae at binili ang lumang gusali, determinado siyang tuparin ang kanyang plano. Si Dae at ang kanyang staff ay naghahanda na para pumunta sa China. Ngunit sa loob ng garahe, naramdaman ni Bao na may kakaiba sa mga gwardya. Nakipaglaban siya, napabagsak ang ilan, ngunit sa huli ay natalo at nawalan ng malay. Lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Lester at dinala si Dae. Ipinakilala niya ang sarili bilang anak ni Mr. Charles, isang dating kasamahan ni Ray na nagtaksil sa kanya noon. Bago umalis, palihim na isinilid ni Lester ang isang USB drive na may pangalan ni Ray Breslin sa bulsa ng coat ni Bao. Walang kaalam-alam si Bao na naghihiganti si Lester kay Ray at sinisisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Lilipat ngayon ang kwento sa Los Angeles, California, kung saan pinag-uusapan ni Ray at Abigail ang isang plano para makuha ang mahalagang USB drive na maaaring magpatunay ng kanilang pagiging inosente, at makakatulong upang makatakas sila mula sa mga pulis na naghahanap sa kanila dahil sa pagkakasangkot nila sa ilegal na pagkakakulong ng mga tao. Samantala, sa isang abalang opisina, dumating si Shenlong at gustong makipagkita kay Ginoong Charles, ngunit wala siyang appointment. Sinabihan siya ng receptionist na maghintay. Habang naghihintay, nasangkot si Shen sa isang away laban sa ilang tao, ngunit matagumpay niyang napigilan ang mga ito at nakarating sa opisina ni Ginoong Charles. Doon, natagpuan niya ang USB drive na hinahanap ni Ray. Habang paalis na si Shen, biglang tinutukan siya ng baril ni Ray. Iminungkahi ni Ray na sabay nilang tingnan ang laman ng USB drive. Gusto lamang ni Ray makita ang impormasyon, at kapag napanood na niya ito, maaaring dalhin ni Shen ang USB. Dahil sa pagkamausisa, pumayag si Shen sa alok ni Ray. Sa parehong oras, iniimbestigahan si Bao sa isang himpilan ng pulisya sa Ohio tungkol sa nangyari sa garahe. Nahihirapan siyang magbigay ng malinaw na paliwanag, kaya't pinipilit siya ng mga pulis. Biglang pumasok si Wu, ama ni Dae, sa silid ng investigasyon, galit at dismayado. Sinampal niya si Bao at sinisi ito sa kabigwang protektahan si Dae at sa hindi nito pag-alam kung sino ang dumukot sa kanya. Nalito at nakaramdam ng pagkakasala si Bao, ngunit natagpuan niya ang USB drive na ibinigay sa kanya ni Lester. Samantala, inimbitahan ni Ray si Shen sa kanyang opisina at ipinakilala siya sa kanyang grupo, na lumikha ng pakiramdam ng pagkakaibigan. Iniabot ni Shen ang USB drive kay Hush, umaasang may mahalagang impormasyon itong laman. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang anumang record kay Ray Breslin sa mga nilalaman, na ikinadismaya nila. Sa isang nakakagulat na revelasyon, isiniwalat ni Shen na may nakaraan sila ni Ray dahil dati siyang hepe ng seguridad sa kumpanya ni Wu Zhang. Nilinaw ni Ray na hindi siya ang nakipagnegosasyon kay Wu Zhang kundi si Ginoong Charles. Nagtaka si Ray kung bakit ninakaw ni Shen ang USB drive, ngunit nanatiling tahimik si Shen, na tila may personal na galit kay Charles. Maya-maya, dumating si Jules kasama ang isang hindi inaasahang bisita, si Bao. Ibinigay ni Bao kay Ray ang USB drive na kanyang natagpuan. Laking gulat nila nang makita ang isang video confession mula kay Lester, na umaamin sa pagdukot kay Dae.
Maingat nilang pinanood ang video, at nakilala ni Shen ang kulungan sa video bilang ang Chapel Prison. Sinabihan ni Ray si Juice na humingi ng tulong kay Trent, na siyang naging simula ng kanilang pinagsamang misyon. Samantala, sa Estonia, nakatanggap si Trent ng mahalagang tawag mula kay Ray. Pinag-usapan nila ang lokasyon ng Chapel Prison. Binalaan ni Trent si Ray tungkol sa kilabot na reputasyon ng kulungan bilang Devil Station, na nagdulot ng takot at pangamba sa kanila. Sa kabila ng panganib ng kulungan na malapit sa hangganan ng Belarus, determinado si Ray na pumunta roon. Si Shen, na ginagabayan ng kanyang koneksyon kay Daya, ay nakiusap na sumama kay Ray sa kanilang misyon upang iligtas siya. Nagbago ang eksena, at ipinakita ang nakakakilabot na atmosfera sa loob ng Devil Station Prison sa Latvia. Desperado na nakiusap si Daya na palayain siya, at inalok na ibibigay niya ang anumang hinihinging halaga ni Lester. Ngunit nanatiling matigas si Lester at hindi pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Maya-maya, si Daya at ang iba pang bihag ay dinala sa isang liblib na silid sa simbahan, na nagdagdag ng tensyon at hindi tiyak na kapalaran nila. Sa isang kasabay na kwento, nasa paligid ng Devil Station Prison si Abigail habang nakikipag-usap sa telepono kay Ray. Bigla siyang inatake mula sa likod na naglagay sa kanya sa mapanganib na sitwasyon. Samantala, sa himpilan ng pulisya sa Ohio, nakatanggap ng tawag si John mula kay Lester, na nagpahayag ng galit kay Wu Zhang dahil ginawa niyang negosyo ang kulungan. Sinisi ni Lester si Zhang sa pagkamatay ng kanyang ama at binanggit na may malaking papel si Ginoong Charles sa pagbuo ng makabagong teknolohiya sa mga kulungan. Dahil sa paghihiganti, humingi si Lester ng napakalaking halagang $700 milyong mula kay Wu Zhang, at tinatakot ang buhay ng mga bihag kabilang si Daya. Sa isang nakakakilabot na hakbang, binaril ni Lester ang isa sa mga bihag upang pilitin si Wu Zhang na sumunod. Sa isa pang kwento, naghahanda sina Ray, Shen, at Bao na magtungo sa Latvia. Si Bao, na kinikilalang mentor ni Daya, ay iginiit na sumama sa misyon dahil nararamdaman niyang tungkulin niyang iligtas siya. Kaya't sumakay ang tatlo sa pribadong jet ni Ray at nagtungo sa Latvia. Samantala, sa loob ng Devil Station Prison, si Abigail ay nakagapos sa isang electric chair, biktima ng pagdukot na pinlano ni Lester, ang utak sa likod ng lahat ng kaguluhan. Biglang dumating si Ray at ang kanyang grupo sa Latvia at nakipagkita kay Trent. Tiniyak ni Trent kay Ray na naihanda na niya ang lahat ng kailangan para sa misyon. Bago sila umalis, tumawag si Shen kay Wu at sinabing huwag sumagot sa kahit anong tawag mula kay Lester. Nais ni Shen na makakuha ng dagdag na oras at maprotektahan si Daya mula sa anumang panganib. Sa una, nagatubili si Wu na sundin ang tagubili ni Shen dahil natatakot siya sa maaaring mangyari kung susuwayin niya si Lester. Ngunit napaniwala siya ni Shen na magtiwala. Pagkatapos, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas, may relasyon pala sina Shen at Daya. Sa loob ng bilangguan, hinarap ni Lester si Daya at pilit na pinapasabi kung sino-sino sa mga empleyado ng kanyang ama ang may espesyal na security clearance sa kanilang kumpanya. Sinabi ni Daya na wala siyang alam, kaya't nainis si Lester. Sa galit niya, marahas niyang hinawakan si Daya at isa-isang ipinakita ang mga empleyado. Sa mga bihag, may isang taong nagngangalang Wong na nakaagaw ng pansin ni Lester. Nang makita ni Wong ang panganib na kinahaharap ng isang katrabaho, umamin siya na siya ay may security clearance sa kumpanya. Nakakita ng pagkakataon si Lester, kaya't inihiwalay niya si Wong sa grupo habang ibinalik naman si Daya sa kanyang silid. Sa kasamaang palad, ang katrabaho na sinubukang iligtas ni Wong ay binaril at napatay. Dinala si Wong sa isang silid na may laptop. Sa masamang balak, pinilit ni Lester si Wong na tumulong sa pag-hack sa top secret na proyekto ni Wu Zhang. Nagbanta si Lester na sasaktan siya agad kapag tumanggi, kaya't napilitan si Wong na sumunod. Samantala, kumilos na sina Ray at ang kanyang grupo para simulan ang kanilang misyon. Gumamit si Hush ng drone upang magsagawa ng surveillance at bilangin ang mga taong nasa loob ng bilangguan. Sa pagkabigla ng lahat, ipinapakita ng body temperature tracker na may mahigit 40 individual sa lugar na nagpapahiwatig na sila ay malamang na mga bilanggo batay sa kanilang disiplinado na posisyon. Naisip ni Ray at ng kanyang grupo ang isang plano upang hanapin ang mahinang bahagi ng pangunahing depensa ng kulungan at gamitin iyon bilang pasukan. Samantala, mas pinili ni Trent na mag-isa at isakatuparan ang plano sa sarili niyang kakaibang paraan. Sa loob ng kulungan, nakipagkita sina Lester at Abigail kay Frankie, isa sa mga kasabwat ni Lester.
Ipinaalala ni Frankie kay Lester na mag-focus sa kanilang plano na humingi ng pera kay Wuzang kapalit ng kanyang anak, at binigyang diin ang pangangailangang patayin ang lahat ng bihag, kabilang na si Abigail. Gayunman, nakatuon pa rin si Lester sa paghihiganti kay Ray. Tahimik na nakikinig si Abigail sa kanilang usapan at napagtanto niya ang magkasalungat nilang motibo at mapanganib na mga intensyon. Sa isang mahalagang sandali, sinabi ni Jules kay Ray ang tungkol sa isang nakatagong panel ng lagusan sa ilalim ng banyo na maaaring maging kahinaan ng kulungan. Natuwa ang grupo sa natuklasan at naghanda upang gamitin ito. Ngunit hindi nila alam na mayroong advanced na surveillance technology si Lester, kabilang na ang mga nakatagong detector sa kagubatan sa paligid ng kulungan, na nagbibigay sa kanya ng kaalaman sa bawat galaw ni Ray at ng kanyang grupo. Habang nagbibigay ng update si Shen kay Ray, napansin niya na walang mga gwardya sa tore ng mga bantay, na naging sanhi ng kanyang pag-aalala. Naging maingat si Ray at nanatiling alerto. Samantala, dahil alam ni Lester ang banta sa kanyang kulungan, dinala niya si Daya sa tuktok ng tore. Nakita ni Shen si Daya ngunit agad niyang pinayuhan si Bao na huwag maging padalos-dalos, sapagkat maaaring isa itong patibong. Sa kasamaang palad, hindi pinakinggan ni Bao ang babala ni Shen at agad siyang tumakbo papunta sa tore nang hindi nag-iisip. Napilitang kumilos si Shen at agad na sumunod kay Bao upang pigilan siya sa kanyang padalos-dalos na aksyon. Sa isang biglaan at hindi inaasahang pangyayari, maraming pagsabog ang yumanig sa lugar na kinaroroonan ni Shen at Bao. Doon nila napagtanto na sinadya ni Lester na ilagay si Daya sa tuktok ng tore, na napapalibutan pala ng mga nakatagong landmine ang paligid ng lugar. Ang sunod-sunod na pagsabog ay naging dahilan upang masugitan at mawalan ng lakas sina Shen at Bao, kaya't nahuli sila ng mga tauhan ni Lester. Dinala sila sa bilangguan kung saan muli silang nagkita ni Daya at Abigail. Sinamantala ni Lester ang sitwasyon upang ipahayag ang matagal na niyang galit kina Shen at Bao dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa loob ng bilangguan, napansin ni Lester ang koneksyon sa pagitan ni Shen at Daya habang sila'y nagkakatinginan. Nang makita niya ito, kinuha niya ang communication device ni Shen. Sa isang nakakagulat na pangyayari, walang awang pinatay ni Lester si Bao dahil wala raw itong halaga. Habang nakikinig si Ray sa nakuha ni Lester na device ni Shen, nalaman niya ang mga malulupit na nangyayari sa loob ng bilangguan. Habang siya'y naglalakad sa tunnel, tinawagan siya ni Lester sa isang video call at isinagawa ang isang nakakasuklim na karahasan. Brutal niyang pinatay si Abigail sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang leeg sa harapan mismo ni Ray. Bumulusok si Ray sa matinding dalamhati at pagsisisi dahil hindi niya ito nailigtas. Habang nilalabanan ni Ray ang kanyang emosyonal na pagkalugmok, narinig niya ang mga yabag sa ilalim ng pasilyo. Sa kanyang gulat, si Frankie pala iyon, ipinadala ni Lester upang hanapin siya. Ginamit ni Ray ang kanyang lakas at nakipaglaban ng matindi kay Frankie, determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nagpatuloy si Ray sa kanyang paglalakad at isa-isang pinatumba ang mga tauhan ni Lester habang papalapit siya sa kanyang inaasahang layunin. Samantala, inihatid sina Shen at Daya sa isang selda. Nang makita ang pagkakataon, inutusan ni Shen si Daya na magpanggap na nawalan ng malay upang makalikha ng abala. Habang nagkakagulo, palihim na kinuha ni Shen ang isang electric shock device mula sa isa sa mga tauhan ni Lester. Napansin ni Shen ang marurupok na pader ng bilangguan, kaya't matalino niyang ginamit ang kuryente sa mga natutuklap na bahagi ng pintura upang subukang lumikha ng daanan sa pagtakas. Sa isang kakaibang pangyayari, nasa istasyon ng pulisya sa Ohio si Wuzang nang makatanggap siya ng panibagong tawag mula kay Lester. Sa pagkakataong ito, pinili niyang pagkatiwalaan si Shen at tumangging sagutin ang tawag kahit sinabihan siya ng mga pulis na sagutin ang tawag. Sa loob ng bilangguan, nagdulot ng sunog ang reaksyon mula sa kuryente, pinuno ng usok ang selda ni Shen. Kumalat ang kaguluhan sa buong cell block, kaya't agad na kumilos ang mga gwardya upang siyasatin ang nangyayari. Kasabay nito, pumuesto si Trent sa pasilyo ng bilangguan. Sinamantala ni Shen ang kaguluhan upang makatakas at agad niyang pinalaya si Daya mula sa pagkakabihag. Nang mapagtanto niyang hindi niya kakayanin na labanan ang lahat ng gwardya mag-isa, laking tuwa ni Shen nang dumating si Trent sa tamang oras. Nagsanib puwersa sila at sabay na lumaban sa mga gwardya upang makalabas sa gusali. Ang kaguluhan sa pasilyo ay agad na umagaw ng atensyon ni Lester, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin si Wong.
Samantala, si Trent ay napunta sa matinding labanan laban sa isa sa mga bihasang mandirigma ni Lester kung saan ipinamalas ang kanilang husay sa martial arts. Sa parehong oras, hinikayat ni Daye si Shen na iligtas si Wong. Sa kabutihang palad, may nakita silang isa sa mga tauhan ni Lester at napagdesisyonan nilang sundan ito. Habang nakafocus si Wong sa laptop ni Lester, may di inaasahang pangyayari. Sa halip na buksan ang lihim na proyekto, nilagyan ni Wong ng sunod-sunod na emoji ng naka-middle finger ang screen. Lubos itong ikinagalit ng mga tauhan ni Lester, na ngayon ay nais gumanti kay Wong. Mabuti na lamang at dumating si Shen sa tamang oras at nakipaglaban ng buong tapang upang protektahan si Wong at pigilan ang mga tauhan ni Lester. Samantala, porsigidong hinanap ni Lester si Ray sa pasilyo ng bilangguan. Sa huli, natuntun niya ang presensya ni Ray at nagtago siya sa isa sa mga selda. Habang papalapit si Ray, bigla siyang inatake ni Lester mula sa dilim at pinaputukan. Sa gitna ng putukan, hinarap ni Ray si Lester, desperado na malaman ang motibo sa likod ng malagim na pagkamatay ni Abigail. Sa isang nakakakilabot at nakakalungkot na pag-uusap, malupit na isiniwalat ni Lester na ang mga middle finger emojis ay isang mapaghiganting mensahe para kay Ray, dahil si Ray umano ay may kinalaman sa pagkamatay ng ama ni Lester. Lalong lumala ang sitwasyon nang ikwento ni Lester ang mga huling masasakit na sandali ng buhay ni Abigail na lalong nagpabigat sa dalamhati at galit ni Ray. Sa kabila ng kanyang mga sugat, pinilit ni Ray na buuin ang kanyang lakas at hinarap si Lester sa isang matinding labanan. Dahil sa determinasyon at matagal ng kinikimkim na damdamin, walang tigil na inatake ni Ray si Lester, pinatikim sa kanya ang kahit kaunting bahagi ng pagdurusang pinagdaanan ni Abigail. Sa matinding sagupaan, nagtagumpay si Ray at tinapos ang paghahari ng pananakot ni Lester. Sa isang madamdaming tagpo sa paliparan, kinausap ni Wu Zhang ang grupo ng mga pulis. Habang lumilipad ang oras, lumapag ang eroplano na sakay sina Daya at ang grupo ni Ray. Masiglang lumapit si Wu Zhang para yakapin si Daya, ngunit nagulat siya nang tanggihan ni Daya ang kanyang kilos. May matinding galit si Daya, matapos niyang malaman na ang sarili niyang ama ang naging dahilan ng kanyang sakit at pagdurusa. Matatag sa kanyang desisyon, pinili ni Daya na sumama kay Shen at iwan ang sirang ugnayan nila ng kanyang ama. Pagkatapos ng trahedyang sinapit ni Abigail, labis na nabalot si Ray ng matinding pagkakasala at matinding kalungkutan. Gayunpaman, si Trent, na nauunawaan ang pinagdadaanan ni Ray, ay hinimok siyang huwag sisihin ang sarili at sinigurado sa kanya na hindi niya kasalanan ang nangyari. Sa kabila ng mga mapagpakumbaba na salita ni Trent, hirap pa ring tanggapin ni Ray ang pagkawala ng isang tapat na kasamahan tulad ni Abigail. Patuloy siyang binabagabag ng bigat ng nakaraan, kaya't sa huli ay nagpasya siyang talikuran na ang mundo ng mga pagpasok at pagtakas sa bilangguan, at nangakong hinding-hindi na siya muling magiging bahagi nito. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.